local church. At ito rin po ay applicable sa ating sitwasyon sa panahon na ito. Okay po? Yung title po ng message ko ay Peace That Crushes the Triumph of God Through You. Ang kapayapaan na dumudurog ang tagumpay ng Diyos sa pamagitan mo. At yung you, plural po yun. Kasi po ang kausap ni Apostle Pablo dito ay mga mananampalataya ng isang local church. Basahin ko po sa aking version. Romans 16:20. The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you. Yun po yung ating pag-uusapan ngayon. Bilang panimula, sa inyo pong pag-aaral ng Biblia, kagaya ko po, sa matagal ko ng pag-aaral ng Biblia, may mga pagkataon po na nakaka-encounter po ako ng mga paradox. Yung paradox, ano po yun? Dalawang konsepto na magkasalungat, pero meron po silang malalim na katotohanan na tinuturo sa bawat isa. So, two opposing truths that have deeper meaning or deeper truths. Okay? At isang halimbawa po niyan, even in your weakness, you can become strong. Kahit na mahina ka, pwede ka pa rin maging malakas. So yan po ay makikita natin, yung pong ano na yan, yung pong prinsipyo na yan ay makikita natin sa 2 Corinthians chapter 12, 9 hanggang 10. Tingnan po natin saglit, 2 Corinthians chapter 12, 9 hanggang 10. Ayan. Si Pablo po, meron po siyang prayer request kay Jesus kasi meron siyang thorn in the flesh. Si Pablo, pag nag-pray yan, siguro sasagutin na yan ng Panginoong Hesus kasi Paul is a righteous Christian talaga eh. Ang dami niya nang ginawa para sa Panginoon, pero hindi binigay ng Panginoon yung kanyang prayer request sa kanya. Ito, sagot natin Panginoon. 2 Corinthians chapter 12, verse 9 and 10. He has said to me, my grace is sufficient for you. For power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses so that the power of Christ may dwell in me. Meron siyang isang issue sa kanyang buhay, hindi natin alam kung ano yon. Ang sabi lang niya, thorn in the flesh, at talagang nagkakaroon siya ng matinding inconvenience, discomfort sa bagay na to. Ilang beses niyang hiniling sa Panginoon tanggalin, pero sabi ng Panginoon, hindi ko tatanggalin yan. Sapagkat sa panahon na ikaw ay mahina, doon ka lumalakas, dahil nga sa iyong kahinaan, naasa ka sa akin. So yun po yung unang paradox. Even though you are weak, if you have Christ in your life, you can become strong. Pangalawa naman po, if you want to go high, then go low. Kung gusto mong umangat sa kaharian ng Panginoon, kailangan mong bumaba. Tingnan po natin, James chapter 4, verse 10. Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you. Magpakababa ka sa harapan ng Diyos, sa kanyang presensya, at ipropromote ka niya. So kung gusto mong tumaas, magpakababa ka. Parang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, kung gusto niyo maging leader sa aking kaharian, if you want to lead in my kingdom, you have to become servants first. Maging alipin muna kayo bago kayo maging leader. That's how it works sa kanyang kaharian. Isa pa po na paradox, you can gain through losing. Normally, ang ating idea ng gain, may mga natatanggap ka. Para magkaroon ka ng gain, kailangan mong tumanggap. Pero sa ating Panginoon, para tumanggap ka, kailangan mo munang magpakawala. Kailangan mo munang i-let go. Tingnan po natin, sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 16, verse 25. Siguro po, sisimulan ko sa verse 24. Then Jesus said to His disciples, if anyone wants to come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Ito na po yung paradox, verse 25. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Kapag yung buhay mo, masyado mong iningatan niya na ayaw mong ibigay sa Panginoon, mawawala yan sa'yo.
Pero pag yung buhay mo na yan, na kahit sa isang buhay mo, binigyan mo yan sa ating Panginoon, mas magkakaroon ka pa. Yun po yung challenge sa atin ng ating Panginoon. If you keep your life, you will lose it. If you give it to me, you will gain it. Yun po yung pangatlong paradox. At yung pang-apat na paradox, sino po yung ating pag-uusapan ngayong umagang ito? There is peace through conflict. Sabi dun sa ating text, for the God of peace will soon crush Satan. So may gagawin yung Diyos ng kapayapaan. Ano yon? Lalabanan niya si Satanas. Tatalunin niya si Satanas. Yun po yung paradox. Akala kasi natin kapag kapayapaan, wala nang gulo, wala nang away. Pero dito po sa ating context, sa ating pag-uusapan, God will crush Satan, that's a conflict, and this God is a God of peace. Hindi sinabing God of war, hindi sinabing God of strength, God of conflict, God of peace, kapayapaan. At yun po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Ano ba yung application nito sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, at ano po yung application nito sa ating mga buhay bilang isang local church? So una po natin point, the identity of the God of peace. Sino ba siya? Nakalagay po sa ating text, the God of peace. This is a definite God. Hindi siya isang Diyos na ginawa lamang ni Apostol Pablo. Ito po yung Diyos ng bagong tipan tsaka ng lumang tipan. At sa aking pong pag-aaral, I want to share with you that peace is God's character, not just His gift. Yes, He can provide peace, but God Himself is peace. Yun ang kanyang character. At dahil po doon, kaya po niya magbigay ng kapayapaan kasi nga yun ang meron siya. Part po yun ng kanyang attributes. Philippians chapter 4, 7 hanggang 9. Ito po yung encouragement sa atin ni Apostol Pablo kapag tayo pinabibigatan sa buhay. Verse 6 po tayo magsimula. Do not be anxious about anything but in everything, by prayer and pleading with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, kapayapaan ng Diyos, and the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Kapag tayo po ay nananalangin sa ating Panginoon sa gitna ng ating suffering, sa gitna ng ating trials and temptation, kapag tayo po ay umayak sa ating Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, maghahari sa iyo ang kapayapaan ng Diyos. Kasi yun ang kanyang character. He can give you that kind of peace because that is who He is. Isa pa po na talata na makakatulong naman po sa konteksto ng local church. 1 Corinthians chapter 14 verse 33. For God is not a God of confusion, but of peace. Ito po ay yung local church sa Corinth na kung saan nagkakaroon po sila ng kanya-kanyang faction according to their spiritual gifts. Nasabi nung iba, ito yung gift ko at ito yung mas superior sa inyong lahat. Kaya nangyayari, pag sila ay nag-worship, ang gulo-gulo ng kanilang mga fellowship. Kasi nga mayroong competition among them. Sabi ni Apostle Pablo, hindi dapat ganyan. Hindi kayo dapat magkaroon ng conflict, ng confusion sa inyong worship service. Why? Because God is not a God of confusion but of peace. Wala dapat away-away sa inyo. Dapat masettle niyo yan. Because that is not healthy. Ang peace ng Diyos, hindi po siya passive. Ang Diyos, hindi po siya passive. He is not passive about sin. He is not passive about His church. Ganon din po yung kanyang kapayapaan. Yung peace ng Panginoon, it is powerful. It reconciles people. It reconciles people to God, and it reconciles people with another group of people. It restores order pag merong chaos. Peace is what happens when God reigns. Kung ang Diyos ang naghahari sa buhay mo, magkakaroon ka ng kapayapaan. May kapayapaan ka bang kapatid sa iyong puso? Kung ang Diyos ang naghahari sa COCM, magkakaroon po tayo ng kapayapaan. May kapayapaan ba sa atin, kalagitnaan? Yun po talaga yung mga kapatid. When God reigns, there is peace. Sa buhay ng mananampalataya, sa buhay ng isang local church.
Pero kailangan po natin i-clarify na peace and power, they go hand in hand. Judges chapter 6 verse 24, bago po lumusob si Gideon, Joshua tuloy, si Gideon po. Si Joshua pala nag-birthday, no? Noong nakaraan, no? Okay, happy birthday kay Joshua kung nasan ka man. So Judges chapter 6 verse 24, bago po lumusob si Gideon sa kanyang mga kalaban, anong ginawa niya sa verse 24? Then Gideon built an altar there to the Lord and named it, The Lord is Peace. Lulusob siya, no? May paglaban siya sa mga kalaban ng kanyang mga kababayan, pero bago niya gayong gawin, kanya munang nirecognize na si Yahweh ang Diyos ng kapayapaan. Hindi po yun paradox, they really come together. Peace is not the absence of problems. Hindi porket merong kapayapaan, wala nang problema. Sa langit lang po yun. May kapayapaan na walang problema. Pero sa mundong ito, kahit isang pamilya na payapa, magkakaproblema pa rin po sila. Kahit ang isang local church na payapa, magkakaproblema pa rin po tayo. Ang pinagkaiba lang, we can settle our differences. For the sake of peace. For the sake of love. Peace is not the absence of problems. It is the presence of God's authority. Kung naghahari ang authority ng Diyos sa buhay nating lahat, mga kapatid, mapayapa po tayo sa ating buhay. Sa pag-aaral ko po ng Biblia, sa Scripture, peace and war often coexist. They always come together because God will destroy those who oppose Him. Galit ang Diyos sa mga kalaban niya. Kaya nga pag nilalabanan natin ng Diyos, talaga makukuha natin yung puot ng Panginoon. Pero ultimately, mga kapatid, God's peace brings reconciliation, not just calm. Yun po talaga ang isa sa mga purpose ng kapayapaan ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng reconciliation. Sabi nga po, reconciliation. Magkaroon tayo ng pagkakabati-bati. Romans chapter 5 verse 1. Binanggit po dito kung ano ba yung bunga ng ating pananampalataya kay Jesus. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ang pinaka-importanting reconciliation na pwede natin makuha sa mundong ito ay yung ating reconciliation sa ating Diyos. Kasi kaaway po tayo ng Diyos dahil nga tayo namumuhay sa kasalanan. Kung gusto po natin makaayos tayo ng Diyos, kailangan po natin lumapit kay Jesus Christ. Pagkatapos nun, kung maaari, yung mga kaaway natin, masettle natin yung ating mga issue sa kanila. Sabi nga ni Apostol Pablo, be at peace with all men if possible. Sin is hostility toward God. Ayaw po ng Diyos sa kasalanan. Kaya nga ang makasalanan, kaaway siya ng Diyos eh. Kaya sabi ng Diyos, punta ka sa north, ang gagawin ng makasalanan, pupunta ng south. Sabi ng Diyos, punta ka sa east, gagawin ng makasalanan, pupunta sa west. True peace is when enemies are turned into sons. Yun po yung unang kapayapaan na kailangan natin makuha. Na dati tayong kaaway ng Diyos, but we have crossed over from death to life. Si Satanas dati yung ating master, but because of our faith in Jesus, yung power ni Satan, nasira po yon at tayo po ay naging maayos sa harapan ng ating Panginoon. And I hope each of us, meron tayong kapayapaan sa harapan ng Diyos dahil sa ating panalig kay Jesus Christ. Yun po yung pinakauna. Pagkatapos nun, you have to settle conflict yung mga tao na kakilala mo. As soon as possible. Para sa ganon, wala kang kasamaan ng loob. Kasi kapag hinayaan natin yung mga conflict natin na mag-flourish sa ating mga buhay, we are giving Satan an advantage. Second point, mga kapatid, Satan is defeated already. Sa ating text, the God of peace will soon crush Satan. Alam kasi ni Apostol Pablo, nagagawa yung Satanas ng paraan para sirain yung kapayapaan ng isang local church.
Kaya pinaalala niya sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya, God will deal with Satan through you. Sa pamamagitan nyo, tatalunin ng Diyos si Satanas. But make no mistake mga kapatid, Satan is already defeated at the cross. Doon po sa krus ng Kalbaryo, tinalo na ng ating Panginoon si Satanas. Akala ni Satanas nanalo siya kasi nga nagawa niyang i-convict yung isang inosente ng isang criminal accusation. Namatay siya ng isang para sa isang kriminal. Nawalan siya ng mga massive supporters kasi nga yung iba nagtago. Akala niya na isolate niya si Jesus Christ sa isang sitwasyon na talagang siya ay helpless at defeated, pero that's part of the plan. Because God turned that defeat into a massive victory. Tinalo po ng Panginoon si Satanas doon sa mismong laro ni Satanas. Sabi nga po sa Colossians chapter 2, verse 15, ito po yung isa sa mga impact ng pagkapalo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. When He had disarmed the rulers and authorities, He made a public display of them, triumph over them through Him. Nagtagumpay ang Panginoon kay Satanas nung siya ay ipinako sa krus ng Kalbaryo kasi nga doon po niya binayaran ang kasalanan ng mga taong pinili niya. Sa pamagitan po ng ating pananalig kay Jesus Christ, hindi na po tayo anak ni Satanas. Anak na po tayo ng ating Diyos Ama. Kailan po namatay si Jesus Christ? Anong araw? Friday, no? Kailan po siya muling nabuhay? Sunday. Minsan ba naisip nyo, nasan si Jesus Christ nung siya ay, nung Friday, tsaka nung Sunday, Saturday, tsaka nung Sunday, na siya hindi pa nabubuhay? Nasan siya nun? Merong isang creed na tawag ay Apostles' Creed. Yun po yung unang confession ng mga mananampalataya, yung paniniwalaan nila. At part po ng Apostles' Creed, kung di po nakakamali, ang kanilang paniniwala, si Christ daw po ay pumunta sa Hades, sa lugar ng kaparusahan. Kasi meron daw po doong mga nakakulong na mga demonyo ngayon na pinaparusahan. Anong ginawa niya doon? Sinabi niya sa kanila yung nangyari sa lupa. Kasi hindi nila alam kung ano nangyayari doon sa lupa kasi andun sila nakakulong eh. He proclaimed his victory to those demons. Sinabi niya, tapos na yung boss fight, nanalo ako. Tinalo ko yung boss nyo. He made that proclamation. John chapter 12 verse 31, the same idea, galing sa ating Panginoon. Now judgment is upon this world, now the ruler of this world will be cast out. Hindi lang po forgiveness yung cross, it's also conquest. On the cross, Jesus defeated Satan. Yung legal claim ni Satanas sa buhay natin nawala nung namatay si Jesus para sa atin at muli siyang nabuhay. Kaya hindi na tayo hawak ni Satanas. Tayo po ay na kay Jesus Christ na. At dineklara po yun ng ating Panginoon sa lahat ng tao. Sa spiritual world tsaka sa physical world. So ngayon si Satanas, siya po ay wounded. Pero active pa rin siya. At patuloy po niyang sinisira ang samahan ng mga mananampalataya kasi alam niyang wala na siya magagawa kay Jesus Christ. Christ is untouchable. There's nothing He can do to destroy Jesus Christ. But He can destroy His people. He can do something to destroy their relationship. He can do something to destroy their unity. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, the God of peace will soon crush Satan under your feet. Huwag kayo magpatalo sa kanya. Don't give him the advantage na kailangan niya para masira ang inyong maayos na relasyon sa loob ng church. Yun yung point dito mga kapatid. Yes, talo natin si Satan, pero meron pang paparating na final crushing. Mangyayari po yun sa Revelation chapter 20 verse 10 na pinangako sa Genesis chapter 3 verse 15. Si Satan po ay sugatan ngayon, pero maniwala po kayo, gusto pa rin niyang bumawi sa atin.
Alam na ni Satan yung script, alam niya na yung mangyayari sa kanya, pero ganun pa rin siya ka-active na sirain tayo. Kasi alam niyang, pwede pa rin tayong ma-impluwensya ng kanyang pandaraya. At isa sa kanyang sinisira, yung ating kapayapaan. Kapayapaan natin sa pangako ng Diyos, kapayapaan natin sa mga kapwa natin mananampalataya. Pansinin niyo, ganun siya umatake. Pag may problema ka, talagang tinataranta ka niya para mawala yung kapayapaan mo na ang Diyos hindi kanya pabayaan. Kapag nagkaroon tayo ng issue sa isang local church, sa ating mga relationship, ano nangyayari? Nawawalan tayo ng kapayapaan, nagkaroon tayo ng bitterness, ng animosity, ng anger. Tapos kakalat yun. Pag hindi natin na-settle. Kakaroon ng grupo-grupo. Pero sabi ni Apostle Pablo, the God of peace will soon crush Satan under your feet. Huwag niyong hayaan na manalo si Satan sa inyong mga issues sa loob ng local church. Because you are victors, not victims. Claim the victory over Satan. Magkaayos kayong lahat. Preserve that peace. Preserve that unity. Amen? At mangyayari po yan soon. Hindi po tayo magde-define yan. Tingnan po natin 2 Peter chapter 3, 8 hanggang 9. Diyos po ang nagplot sa kanyang planner. Okay, 2 Peter chapter 3, 8 hanggang 9. Tandaan po natin, iba yung calendar ng Diyos sa calendar po natin. Do not let this one fact escape your notice, beloved, that with the Lord one day is like 1,000 years, and 1,000 years like one day. The Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not willing for any to perish, but for all to come to repentance. Dinedelay ng Diyos yung kanyang second coming kasi nga gusto niya pong magbigay ng kapayapaan. Gusto niya pang magkaroon ng maraming mananampalataya. Kasi gusto niya pang may mga tao na matransfer mula kay Satan papunta sa kanyang kaharian. God can execute His second coming anytime He wants, pero hindi pa ginagawa yon. Kasi meron siyang timeline. At habang merong timeline na binibigay ang Diyos, habang meron tayong window, kailangan po talaga nating mag-evangelize. Kailangan po talaga nating mag-mission. Kasi yung mga taong ito ay kaaway ng Diyos, kailangan nila si Jesus Christ sa buhay nila. Nevertheless, si Satan pa rin po ay gumagawa ng paraan para tayo wasakin. Huwag po natin siyang pagbigyan. Okay? At yun na po yung ating third point, last point po natin ngayong umaga. God's victory happens through His people. The God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you. Ang ganda po na sinabi dito ni Apostle Paul sa atin. He is reminding Christians, you can win over Satan. You can settle your issues. Yun ang sabi sa atin. Pwede kayong mag-rise above sa inyong mga differences. Huwag niyong hayaan na itong mga issue na to ang maging dahilan para kayo magkaroon ng sama loob sa isa't isa. Kung may problema kayo, ayusin ninyo. You have every tool to fix or to come up with a solution sa inyong kanya-kanyang problema. Ang Panginoon po ay nag-delegate ng authority sa kanyang mga tao, sa kanyang mga hinirang. Luke chapter 10 verse 19. Tingnan po natin. Luke chapter 10 verse 19. Ito po yung sabi ng ating Panginoon sa kanyang 72 na sinent out. Sabi po dito, verse 18 po muna, no? He said to them, I watched Satan fall from heaven like lightning. Then verse 19, behold, I have given you authority to walk on snakes and scorpions and authority over all the power of the enemy, and nothing will injure you. So gusto ko pong bigyan ng emphasis na ito pong pangakong ito ay particular lamang doon sa mga alagad na yon na kausap ng ating Panginoon. Okay?
Yun po talaga yung isa sa kanilang mga quality. Because wala pang New Testament noon, they have power over snakes, over scorpions. Gusto pong linawin yun kasi baka mamaya pag uwi ninyo, maghanap kayo ng snake tsaka ng scorpion. Tapos kinagat kayo, papunta nyo sa Animal Bite Center. Ano mo kasing ginawa mo? Eh, yung pastor na kasi namin, sabi, meron daw yung power snake tsaka ng scorpion. Hindi po yun ang gusto sabihin ha. Gustong linawin, naka-live pa naman tayo. Okay? Pero yung pong idea dito, binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan para magtagumpay sa gawa ng masama. Yun po yung general principle po dito, mga kapatid. Snakes and scorpions, it can symbolize Satan's scheme, strategy sa ating mga buhay, pero meron tayong authority over that because of the Lord Jesus Christ. We can say no to Satan's temptation. We can say no to Satan's divisive tactics. Because we have the Lord Jesus Christ in our hearts and in our minds. Para mas specific, doon na tayo sa Romans chapter 8, verse 37. Yan, ito pwede yung gawin to. Wag yung Luke chapter 10, verse 19. Okay po, walang pang pa-injection eh. Okay? So, Romans 8:37 po nakalagay dito. But in all things, we overwhelmingly conquer through Him who loved us. So, di ba? Naka-anchor yung ating victory sa pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Sabi doon, in all these things, ano yun? Pag binasa mo, yun yung mga hardships, mga persecutions, mga tribulation, mga trouble, mga conflict. Sabi doon, we can overcome sa pamagitan ng ating pagmamahal kay Jesus Christ. Our victory is rooted in Jesus, but experienced in our lives as we walk by faith, resist sin, and stand against the enemy. Kung gusto nating magtagumpay kay Satan, we have to live it out practically. Paano natin gagawin yon? Tingnan po natin, sabi sa James chapter 4, verse 7. How can we overcome Satan's deception? How can we overcome Satan's tactics? Sabi po ni Santiago sa James chapter 4, verse 7. Ito po sabi, no? Yan. Submit therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Bago ka mag-resist, anong gagawin mo muna? Magpasakop ka sa ating Diyos. Magpasakop ka sa kanyang salita. Magpasakop ka sa kanyang authority. Sa pamamagitan nun, you can say no to Satan. Ephesians chapter 6, 11 hanggang 13. Ito po ay paalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya na humaharap sa spiritual warfare. Ephesians chapter 6, doon po tayo magsimula sa verse 10. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might, put on the full armor of God, so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual force of wickedness in the heavenly places. Therefore, take on the full armor of God, so that you will be able to resist on the evil day, and having done everything, to stand firm. Ano yung full armor of God? Nakalagay po yun. Yun yung belt of truth, yung breastplate of righteousness, yung feet prepared for the gospel, yung shield of faith, yung helmet of salvation, at saka yung sword of the Spirit. Yan po yung ating armor. Kaya sa mga nagmo-motor, dapat talaga may helmet kayo. Kasi helmet of salvation. Hindi kayo kakaroon ng matinding injury. Actually, it's a joke, pero sige, mamaya siguro mag-sink in na yon. Joke ko na yun. Anyhow, ang point ko lang mo dito mga kapatid, meron po tayong kailangang ipaghandaan na spiritual warfare. At sana araw-araw po nating suot yung armor of God. Mga kapatid, we can crush Satan through obedience. Amen ba?
Hindi mo kailangan maghanap ng possess na tao. Hindi mo possess, hanapin mo yan, sabi mo, in Jesus' name. Hindi ganun. You can crush Satan by obeying the will of God in your life. We can crush Satan through unity. Kung gusto ni Satanas na magkawatak-watak tayo, dapat masala tayo maging isa. Huwag natin hayaan si Satanas na nasirain yung ating maayos na relasyon. Divisions empower Satan. Unity defeats Satan. Doon ako sa pangalawa. Amen? Doon ako sa pangalawa. We can also crush Satan through prayer and truth. Tinangkang tuksuhin ni Satanas ang ating Panginoon. Wala siyang kinain for 40 days and 40 nights. Mag-isa lang siya. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Siya ba'y nagpatawag ng anghel para labanan si Satanas? Hindi, anong ginawa niya? Nag-quote lang siya ng mga Bible verses. Saan galing yung mga verses na yon? Sa Deuteronomy. So if you are familiar with the Word of God, you can resist the devil. At yung pinakahuli mga kapatid, victory is empowered by grace. Kasi sabi sa ating text, the grace of our Lord Jesus Christ be with you. We do not win by our effort alone. We win on God's grace. Yung grace ng Diyos ang nagpapalakas sa atin. Yung grace ng Diyos ang nagbigay sa atin ng confidence. At yung grace ng Diyos ang tumutulong sa atin magmahal unconditionally. At ano yung grace, mga kapatid? Ano yung grace in a simple definition? Undeserved favor. Yun yung grace. Undeserved favor. Kung meron mang naka-offend sa'yo, at tingin mo hindi siya deserving ng forgiveness na yon, forgive by grace. Kung meron mang tao na gusto mong tulungan pero parang hindi siya deserving doon, you have to give by grace. We have to rely on the grace of our Lord Jesus Christ para po tayo maging matagumpay sa ating paikibaka kay Satanas, sa mga ginagawa ni Satanas sa ating mga buhay. Pero gusto ko rin po linawin na hindi lahat ng mga sama nangyari sa buhay natin dahil kay Satanas. Ha? Kung nagkaroon ka ng ubot sipon, tapos nisip mo yung Satanas, baka naman nagpaulan ka. Hindi na po kasalanan ni Satanas yun. Kasalanan mo na yun. Huwag mo natin isisi lahat kay Satanas. Pero yung mga bagay sa ating buhay, sa ating church, na may kinalaman sa kabanalan, may kinalaman sa ating unity, at nakikita natin ito ay ginagawa ng kaaway para tayo ay magkawatak-watak, magkaroon tayo ng hatred instead of love, I think doon na po natin pwedeng sabihin na ito ay paggawa ng kaaway sa ating kalagitnaan. And we have to do something about it. At yun po yung challenge ko sa bawat isa. Una po ay, we must live boldly, not fearfully. Huwag po tayong matakot. Dahil nga tayo ay at peace with God, at si Jesus po yung ating protector, yung ating defender, huwag na po tayong mamuhay sa takot. Huwag tayong mamuhay sa pangamba. Bagkus, hayaan po natin na mag-unfold ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Again, pag tumingin po tayo sa ating paligid, parang nakakatakot. Lalo na yung unfair treatment sa iba. Nakikita natin kung gaano ka-unfair ang mga bagay sa mundo. Na para bang imbis na yung ibang tao yung tulungan, pero yung iba talaga nabigyan ng effort. Which is, imagine mo yun, lumabas ka lang sa Imbornal, may 80,000 ka na. Parang gustong subukan. Videoan nyo ako, hatian ko kayo. Dami-dami nangangailangan, pero ganun lang nangyari, di ba? Tumataas ang lahat. Yung height na lang natin ang di tumataas. No? Taas ng bill. Ang taas ng tax. Everything is rising. So pag talagang tumingin ka sa paligid, parang nakakatakot, pero tandaan po natin mga kapatid, God is with us. We are peace with God.
The Lord will provide for everything that we need. Huwag po tayong matakot. Then, sa pong challenge ay, live as a conqueror in your daily walk. Paano natin gagawin yun? Simple lamang po, choose kindness over animosity. Sana hindi magaspang ugali natin. Maging mabait tayo sa mga nakakasalamuha natin. Choose forgiveness over rage and bitterness. Huwag nating hayaan na yung ating sama ng loob ay manatili sa ating puso na hindi natin namamalayan na bulag na tayo ng ating sama ng loob. Hindi na natin makita yung mabuting bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Bitterness is corrosive. It will destroy you from inside out. Para yung anay na sinisira ka ng paunti-unti habang inaalagaan mo. Mukhang okay sa labas pero sa loob pala bulok na. Yun po yung epekto ng bitterness. That's why we have to choose forgiveness. And bitterness comes from the devil. Hindi yan galing sa ating Panginoon. And lastly, we live with eternal perspective. Basahin po natin itong talatang ito. Then I will close in the prayer. 2 Corinthians chapter 4, 16 hanggang 18. Dito po nilahad ni Apostol Pablo yung kanyang mga napagdaanan bilang isang mananampalataya. Bilang isang apostol. At kung babasahin mo ito at isang bagong mananampalataya, parang nakakapagod. Nakalagay po yun doon. Yung buong chapter 4 ng 2 Corinthians, nilahad ni Apostol Pablo yung kanyang stress, yung kanyang stressors, yung kanyang burden, yung kanyang mga pinagdaanan. Pero ang ganda ng ending niya sa verse 16. Sabi doon ni Apostol Pablo, therefore, we do not lose heart. But though our outer person is decaying, pagod na yung katawang lupa mo, pagod na. Yet our inner person is being renewed day by day. For our momentary light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Alam ng Diyos ang pagpapagal mo para sa Kanya, magpatuloy ka lang, God will reward you in eternity. Alam ng Lord na pagod ka na. Pero gaya sabi ni Apostle Pablo, your inner person is renewed day by day. Nag-improve ka kumpara kahapon pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon ngayong araw na to. So do it day by day. Para yung renewal mo day by day. Let's fight Satan all together. Para sa ganon, yung ating kapayapaan at yung ating unity ay ma-preserve at mas lalo tayong mag-grow sa gawain ng Panginoon. Panginoong Yesus, marami pong salamat sa paalala galing po sa iyong salita. Inihiling ko, Panginoon, na kayo ang manguna sa aming lahat. Manguna po kayo sa aming kanya-kanyang buhay at manguna rin po kayo sa aming local church as a whole.